beloved Boss Mike Cervera. Sa partido ni PBBM, Makinig kayo ha, makinig kayo. wala raw pressure sa partido ni PBBM na bumoto para sa impeachment ni VP Sara. Pero Nako. ayon kay Congressman Albi Benitez, Ah. papabor pa rin ang halos lahat ng miyembro nito sa Kamara. Nako, paano ito? Kita nyo mga kababayan ko ha, hindi ho nami-pressure ang Malacanang. Kung gusto ninyong bumoto, katulad ho ng partido ni Pangulo, hayaan yan, malaya kayo. Diba? Malaya kayo. Hindi yung pinipigilan kayo. Hindi yung dinidiktahan kayo ng kung ano yung dapat yung iboto. Hindi. Pero naniniwala pa rin si Albi Benitez, idol. Na ano? Papabor pa rin daw. Na ano? Ang boto nila, mai-impeach si Sara. Di ba nga sabi nga ni Redon, may nakalap na sila na 200, ilan? 250 na. 230. Nung isang araw yun, ngayon 250 na. Karamihan doon, taga Mindanao at saka Bisaya na. Paano ngayon yan? Lisa Villa. Karamihan yan ha. Taga Mindanao at saka Bisaya, yung mga boboto para i-impeach na si Sara. Kaya nga nagrereklamo na ho si Sara na iniwan na daw siya ng kanyang mga kakampi kapartido. Putang ina, sino ba naman ang hindi mangiiwan sa kaluka-luka at si Raulong katulad mo? Kahit ako mga kababayan ha? Boss, dami viewers, konti lang ang like, sabi ni Ay Malayko. Alam mo naman yung mga DDS mga hinampil. Nanonood lang din para para matuto Kaya hayaan na natin sila. Pasok na sa banga, lagot ka na Sara, impeach ka na. Yan na nga! At least madami pa din matinop. Mag-isip. Di ba sa HOR? Ang problema nga sinisiraan ni Amy na sinasabi, wala daw, nagdadalawang isip. Di nga makikita natin yan. Sino nagsasabi ng totoo? Malalaman natin yan sa Lunes. Di ba? Ngayon, babalikan natin si Amy. Kapag ka na-impeach si Sara Duterte, ay nako, Amy, potang ina mo. Yari ka sa amin. Sinungaling kang hayop ka. Alam nyo mga kababayan, wala na. Hindi na yan mananalo kahit saang posisyon pa. Kahit na anong posisyon sa gobyerno, hindi na mananalo yan. Tumakbo mang gobernador, tumakbo mang barangay kagawad, si Amy Marcos, dyan sa may Ilocos, wala na hong may gusto. Sinusumpa na ho yan. Nagtaka lahat ang mga Ilocano. Nabubukod tangi daw ang rupa yung mukha ni Amy, mahaba daw ang baba. Hindi daw katulad ho ng mukha ni Pangulong Bongbong, bilugan, at saka ni Irene Marcos. Ang mga Marcos, mga kababayan, bilog parang mukha ko. Sabi nga ng mga Ilocano, Boss Mike, mas pagkakamalang ka pang kapatid ni Apo Bongbong. Kaya nga manong ko yun Di ba? Mas napagkakamalang pa ho akong kapatid nun. Ang hirap naman yung mapagkamalang kang anak ni Digong, ang pangit nun. Di ba? Kaya nga laging iniiwas namin si Ballpoint Man. Kasi kamukha ni Digong. Ikono-connecta na lang namin kay General Torre. Di ba? Okay ni Nana. Jessica Lim. Ay, nako. Jocelyn Para. Tuloy. Paano na ito? Amy Marcos, yari ka na. Dumarami raw ang kongresistang kumbinsido na malakas ang ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte.
Kita nyo? Malakas daw ang ebidensya. Kilala nyo naman si Albi Benitez. Ito yung nalink kay, siya isang vlogger, artista, sexista. Nako! Ivana Alawi. Oh, tuloy. Tignan nyo naman, makisig. Ang daming tanong kasi that needs to be answered that was never answered. Kaya katulad ni Congressman Terry Redon, kumpiyansa si House Deputy Speaker Albi Benitez na higit 215 na mambabatas ang papabor sa impeachment. Oh, kita nyo? 200, sabihin na natin, 250 na, 250. Ilan lang ho yung kailangan? 200 something lang, 100 something lang, Parang ganun, 160 lang yata ang kailangan, 200 plus na, ano yung sinasabi ni Amy? Na nagagalit na daw yung mga congressman. Ay, sira ulo pala yung baba mo, Diba, Joel Macalinaw, tuloy. Sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, sinabi ni Benitez na 2 partido na ang nagsagawa ng secret ballot. 2 partido na raw ho ang nagsasagawa ng secret ballot para bumoto. At ang lumabas ho ay binoto na ma-impeach na si Sara Duterte na bobo, baliw, tanga. At pro-China. At hindi marunong gumamit ng laptop, tanga talaga. Di ba, mga kababayan? 106 lang para ma-impeach na. Sige, tuloy. They might make it appear that may pressure from the parties, may arm twisting. So, hindi gano'n na nangyari. And in fact, as I've said, nag-secret balloting Right. pa nga just to be on the safe side. And still, the majority of the members voted for the impeachment. Halos lahat din daw sila sa Partido Federal ng Pilipinas ay boboto para sa impeachment. Nako! Pero giit ni Benitez, walang pressure sa kanilang mga miyembro sa kabila ng umano'y grave threats ni VP Sara kay PBBM na Grabe mga kababayan, walang pressure yun, Delia sa Coco. Kahit na pinagbantaan ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos ng isang baliw. Baliw ho yan mga kababayan, Siraulo, baliw, tanga, bobo, lahat na ho siyang pinuno ng partido. In fact, there was a dinner, I think, 2 days ago, something like that. But I wasn't present, so hindi naman mandatory to be present there. So Dinner among the PFP I'm on a members. PFP, so it was just a simple dinner. When I asked, just dinner, and that was it. Para kay Congressman Benitez, ang umano'y SAL-N violation ang pinakamalakas na article of impeachment laban sa bise. Kaya na nga mga kababayan ko, yung SALN niya. At saka ho yung mga pera sa bangko na hindi ho niya nilathala. Hindi sinama sa SALN, mga kababayan. Yan ang pinaka talaga. Oo. Sabi rito, si Kapman po, iniwan na po wala na! Hindi, wala na talagang pag-asa. Wala nang pag-asa itong si Rodrigo Duterte. Wala na kasi, ayaw nyo lang maniwala. Awang-awa na nga kami sa inyong mga DDS Yung mga DDS, kaawaan nyo sila. Dahil talaga naman sa paniniwala nila, sa kabobohan nila, di ba? Yan ang napapala ng mga hayop na yan Di ba? Sabi nga mga kababayan, di ba? Yung pinakita natin na survey ng Pulse Asia, yung mga naniniwala daw kay Duterte, yan yung mga pinakabobo na mga Pilipino. Oo. Sila ho yung mga pinakabobo. Yung pinakalaylayan na ho. Yung hindi na ho kayang umunawa. Kulang na lang maging no red, no right na. Pangit Pangit din 22, 922. Yung bang Nako, eto na may breaking news pa. Putik na yan Ayan mga kababayan ko. Breaking news, si Bato pinaaresto na. Matagal na nating sinasabi nga
Matagal na ho natin nga sinasabi yan, si Bato matagal na hong may warrant. Pinakita ko na yung warrant niyan, putang inang Bato na yan eh. Di ba mga kababayan ko? Pinakita na natin yan noon na matagal na hong may warrant of arrest. Sino? Si Bato de la Rosa, kaya ho nagtatago. O ngayon, kung ipinapa-aresto na si Bato, edi lalong magtatago yung Bato na yan. Tignan nyo nangyayari sa kanila mga kababayan ko. Ha? Masaya pa ba? Yang ganyang buhay na nangyayari sa kanila? Yan po yung tawag eh. Karma eh. Di ba mga kababayan? Karma ang tawag dyan. O, tignan nyo. Itong mga DDS, mula kay Digong hanggang sa pinakabobo. Hanggang pinakabobong DDS. Di ba tawag nila kay Trillanes eh. Trililing, sundalong kanin, ganun ano. Kung di ba naman kayo mga tanga, yung tinatawag nyong trililing, yun yung nagpakulong sa anito nyo. Siya yung nagpakulong kay Digong. Ano kayo ngayon? Trililing ba yon? Tanga? Paano nagiging trililing yung nagpakulong sa idol nyo? Siya ang nagpakulong kay Digong at nanganganib pa ngayon si Ronald Bato de la Rosa. Nako! Ngayon, breaking news daw. Nagpahayag na daw ang ICC na kailangan na daw mahuli hulihin na raw si Bato. Dahil tapos na si Digong, makukulong na habang buhay yun. Malamang mga kababayan ko si Bato ngayon, nanginginig na naman yung ukol-ukol. Nag-uumpugan na naman yung mga itlog nun. Putik na yan, ano? Ay, Diyos ko. Wala na, tignan mo. Naging masaya ba yung buhay nyo? Ang paggawa ng masama, mga kababayan, ay may katumbas yan na karma. Paano kayo ngayon yan? Ewan ko sa inyo. Diba? Paano ngayon ito? Sigurado na daw marami na daw ho mga kababayan ang boboto na ma-impeach si Sara. Aminado naman yung idol nyong bobo talaga tingnan nyo. Bobo ako. Pro-China ako. Unstable, ma'am. Baliw nga. Unstable. Tingnan nyo mga kababayan. Pati yung unstable, tawag niya, bobo. Kung di ba naman tanga ito, ang English ng unstable, ay hindi, walang sapat na tibay. Hindi nakapirmis ang pundasyon, gano'n. Pag bobo, pagka baliw, crazy. Tatanga-tanga ito mga kababayan ko, di ba? Ang baliw, crazy. Unstable, hindi nakapirmis. Bobo talaga, Tatanga-tanga, idol nyo. Nasaan na ba yung mga DDS ditong comment ng comment? Bobo aminado na nga akong bobo Binuhin nyo ang crazy sa kanya unstable daw. Ayan panoorin. Baliw ako. Bobo ako. Pro-China ako. Unstable, ma'am. Baliw nga. Unstable. Baliw nga, unstable. Bobo talaga ito mga kababayan, mahina ang ulo. Kita nyo naman mga kababayan, Alam nyo, sa totoo lang, kung hindi naging anak ni Duterte, malamang isa to sa mga kumakaway sa Quezon Ave o kaya dyan sa may Avenida. Malamang mga kababayan, yung mga lalaki rito, tulad ni Michael Alwag at saka ni Buboy Perez, malamang naging parokyano niya. Di ba? Mahina yung ulo mga kababayan Ewan ko. Tulad niyan, isa pa pati taga-suporta, tignan nyo yung mga itsura. Utang ina mga kababayan, hindi ko alam kung anong nagugustuhan nila.
mga kababayan, gusto nyo ba ganyang kakampi? Mga kababayan naman, nasaan ang class nyo? Sa bagay, class E nga kayo. Class E nga ni... Kaya hindi nagkakapagtaka ang sinusuportan nyo, ang sinasamahan yung kakampi, katulad ni Sara at katulad nito. Ito, puro yabang lang pero puro naman pamamalimos kapag naka-live siya. Di ba? Puro laging namamalimos. Oh. Abogado ko ang pumunta sa NBI today. We grace your invitation para malaman namin kung sinong kumplainan ko bilat sing Iloy. Oh, lima daw ang abogado niya, mga kababayan ko. Pero sa isang live, mga kababayan, abay nanghihingi ito ng suporta sa kanyang mga followers. Oo, dahil milyon-milyon daw yung mga Hindi katulad natin kung saan yung binibigay, tulad ni Delia Sacoco. Kaya kung si Delia Sacoco, ang taga-suporta nito, malamang inutangan ng limpak-limpak, Grabe, no? Mga kababayan, pero ano ang punto ko rito? Sana naman mga DDS, piliin nyo yung sinasamahan nyo. Ganitong klase talaga ang mga kakampi. Katulad ni Sara, ang kakampi. Sabi ni Delia Sacoco, Sir Mike, pang kape. Pang Starbucks yan mamaya, di ba? Ang tatanga nyo. Yan, yung kakampi nyo. Nagyayabang na naman. Pero pagdating ng live niya, nang lilimos yan. Hindi rin pala ghost employees, mayroon ang gobyerno. Hindi lang ghost projects, bilat sing Iloy. Ghost complainant, pagid. Anong ghost complainant? Tanga! Walang, ito, tingnan nyo, ang bobobo talaga, mga kababayan ko. Ghost complainant daw. Ang nag-complain sa kanya, bubu! Tanga-tanga ang putang ina mo. Ang complainant dyan, ang mga mamamayang Pilipino at ang NBI, bobo. Di ba? Patong-patong ang kaso mo, sabi ni Addictus Rex dito. Ay, nako. Kita nyo? Ganyan sila. Bobo nga ni. Alam nyo ba na kahit sino pwedeng magdemanda sa kanya? Tapos, ghost, complainant. Tangang putang ina. Basta mga didis, bobo talaga no? Matutuyaan ka. Matutuyuan ka ng dugo sa kabobohan nila. Utang inang mga itsura ito, tignan nyo, nang hihingi ng Maple Sky, Ito nang hihiram ng filter, no? Sino ba yung baliktad ang nguso? Baliktad talaga ang nguso nito. Ito ho yung pinasabpinan na ho ng NBI, gawa nga ho ng marami hong kasong isilampa rito. Di ba? Maraming kaso ang isilampa ho rito, Nako! Di ba? Marami ring kaaway. Marami ring kaso rito. Nako, may warrant of arrest nga ho ito Anong kaso ho? Nandambong. Ng scammer. Manloloko ho ito. Our beloved Boss Mike Cervera.